na mainit din pong pinag-uusapan nga yung Senate hearing kanina ni nakasama si Health Secretary Ted Herbosa and of course Senator Raffy Tulfo with Senator Bongo sa tabi niya, no? Nabanggit ko lang yung Senator Tulfo. Nakita mo agad nanood yung ako kaya, Attorney Claire. Mainit na mainit ang mga binibitawang salita ni Senator Raffy Tulfo. Raffy Tulfo. Okay, actually partner ang napanood ko. Syempre sa bandang unahan, nakita ko. Syempre, parang sila lang naman yung may live hearing. Sila lang yata yung may hearing. Diba? Yung Committee on Health and Demography. Tapos parang join sila with the Committee on Finance. Yan. So, syempre nanood tayo kasi kahapon wala. Ano yung dahilan na wala, nagjo-joke yata si Senator Bongo. Dahil April Fool's Day. April Fool's Day ba tawag? Kahapon, Attorney Claire. So, sabi niya, baka daw magkalokohan sa sagutan. Okay. Kaya minabuti niya na April 2. Today, Tuesday. Yes. So, April Fool's Day. Fool's Day nga daw. So, may ganun pa. Sige. Kanina, syempre nanood tayo. Uy, nanood din ako, Attorney Claire. Maganda naman yung umpisa. Actually, maganda naman yung hearing. Umabot siya ng 5 oras, ha? Grabe, halos. Ang tagal. 5 hours. So, ano doon na nakita natin, si Senator Bongo, chairman kasi siya. Katabi ni Senator. At si Senator Tulfo, member kasi siya. Okay? So, nung nakaraang hearing tungkol din dito, tinake up na rin kasi ni Senator Tulfo yung alleged bullying. Okay. Doon sa mga intern, sa mga nagdodoktor, parang mga mas higher up or parang senior, parang binubuli yung mga junior na nakaka-apekto daw sa pagpe-perform bilang doktor. Okay. So, ito follow up lang yung kanina, partner. So, finallow up niya si Secretary Herbosa. Ano na ang nangyari doon sa aking sinasabi. Yun. Diba? Sabi nga nitong si Secretary Herbosa. Ted Herbosa. Yun daw dalawang nag-suicide allegedly because of the bullying. Sa pag-iimbestiga ni Secretary Ted Herbosa, para may personal problem lang yung dalawa. Parang hindi siya mako-correlate sa alleged bullying. May kinalaman, Attorney Claire. Okay. Tapos yung isa naman daw, parang 10-year-old na yung report. So parang hindi na concern, hindi na nais pa ng mga kamag-anak na i-bring up yung issue. Tahimik na lang. Diba? Yung tungkol naman daw sa alleged rape, may legal ng kaso. May legal na kaso. May kaso na. Diba? Na nakabinbin. Kumbaga, pending case. Okay. So, hindi siya sa bullying lumalabas. So, dito partner, mapapansin mo, tinake up niyang mabuti. Una-una pala. Tinake up niya na, ang aga-aga kong dumating. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, good. Diba? Sabi niya kasi ayaw niya nung yung noon tayo for the Filipino time na laging late. Maganda naman yun. Sige, magandang halimbawa naman Totoo naman yun. Maganda yun. Okay? So, pinagsabihan niya yung iba na pinagsabihan niya na parang super VIP daw ba? Ay, ano yun? Wait lang, wala. Ito doble, yan. Ayan. Teka lang may sounds pala siya. Ayan. So, parang kami, mahiya naman kayo sa mga senador. Maya naman kayo, maaga kaming pumupunta dito, tapos kayo, Filipino time, late. Diba, maya naman kayo. Any opening remarks po? Thank you, Mr. Chair. Before anything else, I would like to add to your observation you made earlier pertaining to the absence of some resource persons despite the invitation. Meron lang po akong na-observe din, this is not the first time, I think quite a few times, super VIP to mga taga-DSWD. Pinag-antay nyo kami ng 15 minutes. Mind you, I've been here 10:30. And Mr. Chair has been here as well. So, sana wag naman ganun. Wag tayong mabansagan na Filipino time. Yun yung sikat na sikat tayo sa buong mundo. Pag sinabing Filipino time, late palagi. Next time, do your best. In fairness to them, hindi lang naman sila, meron pang ibang mga resource persons sa mga ibang hearing ko, Mr. Chair, na ako mismo ang chairman, na ganun din late. Wag naman, mahihaya naman kayo sa mga senador na maaga pumunta rito. Okay. So, kayo na nandiyan dyan na resource person, mahiya kayo sa mga servants nyo. Yung mga public servants nyo. Diba? Mahiya kayo. Diba? Kasi,
itong mga servants natin ay naglilingkod Sa ating... sa atin bilang mga servants. Kaya pag nalilate kayo, mahiya kayo sa mga servants nyo. Oo. Diba? Tama Kayo naman, malilate. attorney. Tama Okay. naman yun. Kayo talaga, mali-mali yung ginagawa nyo. Papa, bida, pa-VIP pa kayo. So, yon partner. So, para bang, sinabi pa ni Senator Bongo, partner, na meron kasi hindi dumating na resource person. Ang sabi yata is parang wala. Parang technical person lang yung dumating. Okay. At yung tao supposed to be na pwedeng sumagot, parang hindi available. Okay. So, sabi ngayon ni Senator Bongo, bakit mas importante pa ba yung lakad nila Kaysa sa hearing sa Senado? Okay. Yung yun lang po. So, they promise to answer the issue. Pero within this week. napadalan po sila ng invitation. Yes, sir. Apo. For those who did not give any reason for their absence, we direct the committee secretary to ask them, no, anong rason, and to issue a show cause order and explain their absence. Tanungin nyo lang kung mas importante ba yung lakad nila ngayong araw na ito kaysa sa usapan natin dito. If they continue to ignore the invitation of this committee in the next hearings, pipilitan tayong mag-issue ng subpoena. Kung hindi, sumbong ko sila kay Sen. Rafi. So doon tayo muna mga kayubya. Doon muna tayo. Okay. Mas importante ba yung lakad nila, no resource persons, sa iba kaysa sa Senate hearing? Okay. So, tandaan natin, partner, kung napanood nyo ito ng 5 oras. Tagal, no? Okay? Oo. Sa start, nandun si Senator Rafi Tulfo. Okay? Tumagal siya ng 1 hour and 38 minutes. Okay. Tumagal siya. After that, umalis na siya. Oh. 5 hours partner. 5 hours siya. Ang hearing, attorney. Pero Claire. tumagal lang siya ng 1 hour and 38 minutes. Okay. Okay. Saan siya pumunta mga kayubi? Alam nyo ba? Kung saan siya pumunta? Alam nyo ba? Ayan, attorney Claire. Hello, Phil. Kasi Oo. Phil, namimiss ko rin ito eh. Oo. Oo, talaga. 5 hours. Tignan nyo. Oo, Tignan nyo. Diba Phil. 5 hours eh? Mahigit 5 hours eh. Oo. So, tingin nyo saan siya pumunta? Habang may hearing. Habang naghihiring. Oo. May sumagot na si Kadama Jordan. Ano sabi? Ano sabi ni Kadama? RTIA. Oh. So, lumalabas ba na mas importante ang RTIA kaysa sa Senate hearing dahil iniwan niya ang Senado at pinabura ng RTIA? Yes! Champorado, RTIA. Oo. Nasa program niya. Sabi ni Sabi ni 45. good looking guy ng walkout. Hindi. Okay sila. Hindi sila. Vibe sila. Hindi naman siya masyadong kinakat ni Senator Bongo. Oo, Saka yung yun. mga tanong niya, hindi naman ako kontra. Oo, Diba? Kaya good vibes. Hayaan lang. Good oo. vibes sila. So, ayan. Ayun, dark shade, hello. Oo. So, nasa RTIA siya. After niyang magtanong ng mga questions niya. Kumaga yung, kasi may mga tao nagreklamo sa atin. Oo, kaya nga. May mga doktor na nagsabi sa kanya na ganito. May nakausap Kumbaga siya. yung mga questions na personal sa kanya na alam niya, Pinapa. yun lang ang Oo, tinanong niya. Oo. And Iparating. tungkol sa generic, yung brand ng generic. Yeah, and branded. After niya matanong, yung gusto niya matanong, pero mamaya hihimay-himayin natin yung question, sagutan Yung nila ni Secretary Ted Secretary Herbosa. Herbosa, okay? After niya matanong yung nais niya matanong, partner, nagpaalam na siya. Okay. After 1 hour and 38 minutes. After that, partner, habang nandoon pa si Senator Bongo, lumipat na siya sa sarili niyang program sa RTIA. Ayun. May suggestion lang na advises women not to use underwear at home this summer. Tapos pinapatanong po nung media, how about men? Do you suggest? Any comment on this, Secretary? Pinapatanong, interesado yung media eh. Ayaw mag-comment? Mr. Chair. Ay, Secretary, Tulfo, mag-comment ka muna. Ayaw mag-comment si... No comment, Mr. Chair. No comment ka? Si Secretary Ted. So, Diba? tama, oo. So, wala, nagtaka lang naman ako. I mean, kasi, nadinig ko before sa interview niya na wala siyang balak, wala siya daw balak tumakbo sa pagkapangulo. Ito ay interview ni Julius Babaw.
Kasi masaya na siya sa pagiging senador. Dahil 3 araw lang siya sa Senado. Tapos Huwebes, Biyernes, nasa RTIA na siya. Samahan ko, Senador. Oo. Nakikinita mo yung sarili mo na iiwan ng Senado for a different position in government? I don't think so. Why not? Happy ako sa pagiging isang senador. Nagagawa ko yung gusto ko. Kasi Monday to Wednesday sa Senado and then Thursday and Friday dito ko sa radyo. Okay na yun? Kompleto na yun. Kompleto recados na yun. Saan ka pa? Oo. Diba? Ayaw mong So in other words, nagtatrabaho siya sa RTIA, sa Senado ng 3 araw. Yun naman sabi niya eh. Okay. Hindi naman natin to gawa-gawa. That's his admission. Ulit admission niya yan. From Monday hanggang Wednesday, Senado. Thursday hanggang Friday, RTIA. Yun. So admission niya yon. Kaya nagtataka lang ako kasi dito, may hearing pa. Tuesday pa lang ngayon eh. Tuesday pa lang, April 2. Attorney Claire. Diba? Tuesday pa lang ngayon. Bakit ganon na nakitaan agad na nagpunta Wala na siya sa Senado. Nagpakita lang siya para matanong yung mga gusto niya. And after that, hindi na siya nag-standby sa Senado to do his legislative work. Instead, pumunta na siya sa sarili niyang program. It's a private it's a program owned by a private company. It has nothing to do dun sa kanya pagiging senador. Okay. Attorney. Minsan kasi pinag-rumble niya eh. Pagiging senador, nakatulong ba yun para mas maka-reach out ka sa mas maraming tao na nangangailangan? Of course. Very much so. Yung mga napapanood nyo sa hearing na kung paano ako makipagbakbakan, bunong braso doon, yan ay resulta nung mga years of experience ko dito sa Wanted sa radyo. Yung mga complaints ng mga taong pupunta sa akin, inipon ko yan, and then dinadala ko yan sa Senado. At yung mga years na hindi ko kayang aksyonan, permanent solution, I cannot give. Kasi dito, nakakapagbigay tayo ng solution, pero band-aid solution lamang yon. So sa Senado, I'm trying to give a permanent solution through legislation. And in a lot of times, ngayon na senador ako, mas madali ako makipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Mas pinakikinggan ako. Tinatanggap agad yung tawag ko, sinasagot. Unlike before, nung ako yung regular simple broadcaster lamang, kuminsan binabagsakan pa ako ng telepono ng mga iba't ibang departamento natin pamalaan. Mabagal silang kumilos. Although kumikilos pa rin sila, hindi ka tulad ngayon na mabilis knowing na isang senador ang tumatawag sa kanila kapag yes, nagagamit yan. I'm not abusing though the powers of the Senate. Pag meron halimbawa mga sumbong na hindi ko kayang aksyonan dito sa radyo, dinadala ko sa Senado. Doon ko nagagamit yung kapangyarihan ko bilang senador. Alam mo yun? May issue sa RTIA, dadalhin niya sa Senado. Diba? Dadalhin niya sa Senado. Diba? Kasi doon niya kikilatisin. Doon niya ibubuhos lahat yung power niya. Ayaw mo sumagot dito sa RTIA, daling kita sa Senado. Gusto mo? Which is, Mami Attorney Claire, pag nahimay mo po, isa yun dun sa lumapit din sa kanya, may mga nakausap daw siyang doktor. Diba? Tama. So, yun. So, nagtataka lang ako, kasi sabi nga niya, Thursday, Fridays lang, siya mag-RTIA, which is, for me, hindi nga rin dapat. Diba? Okay. Pero ito kasing kakataka lang, Tuesday, nag-RTIA siya agad. After ng hearing dito. After the 1 hour and 38 minutes. Biyahe na siya sa program niya. Okay. Diba? So, ang tanong natin, may conflict of interest ba yun mga kayubi? Yun ang tanong doon. Diba? Ay, nakita ko rin yung pangalan ni Chibi. Okay. Don Angeles, Leo Panti. Okay. Addictus Rex. Yan. Emma Ordonez. Hello, Blasco. Okay. Ito sabi niya, Attorney Claire, mas magaling ka pa kay Doc Raf. Ay. Wag naman. Naman, kailangan ba bang itanong yun? Pawisan ako sa, bakit ko binasa Blasco yung sinabi mo? Baka tayo, ang layo naman. Sorry nagpawisan ako na kailangan. Ikaw Blasco, bigla ako nabasa. Personal ko lang ho itong pananaw. Ang layo naman. Hindi, sabi niya, meron, kasi binabanggit kasi Doc Raf. Anyway, kasi ganito. Siguro kaya nabanggit ni Blasco ito. May mga pagkakataon na pag tinatanong niya yung doktor na ito, na eksperto,
Pero ang dating ng tanong ni Senator Raffy, mas magaling pa siya dun sa doktor. Especially pagdating sa gamot. Kasi ito yung kanina eh. Diba? Nangyari sa hearing, Attorney Claire. Blasco talagang tumaas yung balahibo ko. Ikaw talaga, Blasco. Totoo naman yun, Attorney. So, kanina, syempre, nag-take down notes ako, partner. Oo. Okay. Una niyang talaga. topic, mga kayubi, bullying. Diba? Sabi niya, nakaka-apekto daw yung pambubuli sa paggagamot ng mga doktor. Okay. Diba? So, may nag-suicide na nga daw dahil sa bullying. So, ang gusto niya, may mga doktor pa nga daw na sinisigawan. If you'll allow me, meron lang po sana akong kunting mga katanungan lang and then later on, we can proceed with. Yes, kasi during the last hearing, nakausap po natin yung Secretary ng Department of Health pertaining dun sa bullying sa mga doctors sa mga hospital. Okay, so meron na ho ba tayong development dito, Secretary Herbosa? Yes, Senator, Mr. Chair. Gusto ko sana update yung meron 2 cases of suicide allegedly related to bullying. Kinonfirm po ng ating director ng East Avenue Medical Center na yung kanyang ad hoc committee inimbestigahan at hindi naman po related doon sa wala daw bullying na nangyari doon sa 2 suicide cases. Yung duties nila were really their duties as first years, pero may mga personal problem pala yung dalawa. Okay. And the families are not pursuing any case of bullying against the hospital. So parang we're close talking sa about kanila yun. sa Quezon City at sa kasama nila. I did not mention the name of the hospital, pero ikaw na nag-mention. So meron pa sa Manila. Kasi ang nakarating sa akin, mismo from the hospital staff, ito raw po yung mga first year na mga doktor na titrain sa hospital na yon. Na sila yung nabubuli at hindi na doon makayanan yung pressure, yung pamamahiya. That's why they committed suicide. So you said not related doon sa trabaho, personal matters, yung sa Maynila at maging sa East Avenue. Yung sa Maynila, sir, this is the one from the University Hospital. Wala tayong jurisdiction doon, pero ang sabi sa akin, 10 years old na raw yung report na case na yun. So ang family decision then about the suicide is they don't want to be investigated. Sige. So, and then para sa yung sa UST lang, po, Doc, na ni-rape ng kanyang senior. Ay, hindi ko na follow up yun. Kasi legal, may case yata Okay. yun, sir. Sige. Sir, for your Investigated, information, Doc. ang isa is on the reiteration of the rights of healthcare workers against bullying, harassment, and discrimination. So may draft kami. We will provide your office with a copy of this draft. And the other one is, nag-survey kami sa mga hospitals namin. We found kung may mga nagre-report. At meron kaming 2 na nakita out of 26 reports. Kasi may 26 reports. Usually nagre-report yung bullying, Senator, sa 888 or some other channels. Pero hindi nagbibigay ng detail. So our problem is we have like 26 na ni-report na bullying daw. Pero pag investigate walang detalya. So ang hirap mag-forward except for 4 cases. So may 4 cases kaming inaksyonan din. At may mga findings yung aming team. So may sistema na po. Ang bali sasabihin ko in short is that para anyone that is being bullied in any of our hospitals can address grievance to our, open kami sa Department of Health, that they can complain to us. So meron po kayong hotline, sir, that they can call kahit na in confidence and then ma-action na po ng DOH. Kasi more often than not, these victims of bullying, doctors, victims of bullying, itong mga first year sa residents, takot po sila magsumbong dahil baka sila po mabalikan at lalo po silang ipitin. Sige sir, i-announce na lang namin yung hotline namin. Although meron kaming available for mental health, meron kaming hotline. Do you have that in your website, sir? Nakalagay doon yung cellphone number or telephone number or email? Ilalagay po natin para... Ilalagay niyo pa lang po. At matagal na po yung nangyari itong pangbubuli po sa mga ang aming crisis The reason why, hotline... sir, excuse me, para maintindihan po natin lahat dito, the reason why I'm raising this issue, for me, this is really important. Marami na po akong natatanggap ng mga complaints from patients sa mga public hospitals na nasisigawan, napapagalitan, na nabubuli po ng mga doktor. And mostly these doctors sila yung mga residents, yung mga first year, second year. Bakit ganun sila mag-akto? Kasi biktima rin silang pambubuli. So yung ginagawa sa kanilang mga seniors, pagdating doon sa ER, pagdating doon sa floor, ginagawa nila sa kanilang mga pasyente. Do you understand po, Doc? Yes, Mr. Chair. And do you agree with me na ganun po usual ang nangyari? So dapat po, we have to take care of our doctors para the doctors will take good care of the patients. Okay. And then, follow up. Yung mga intern siguro, yung mga junior doctors, di ba? So, ito yung nakita ko, mga kayubi. Feeling ko, just agree with me or disagree with me kung ano sa tingin nyo. Sa tingin ko, partner, na-realize ni Senator Raffy Tulfo na mali ang mambuli. Kaya medyo maganda pa yung ano niya kanina, no? Mga paraan ng kanyang pagtatanong medyo gentle. Konti lang, Attorney Claire. Oo. So, mali ang pambubuli dahil nakakaapekto
sa damdamin ng isang tao. Mm. So yun alam ko na na-realize niya na mali ang pambubuli. So nararamdaman niya. Partner. Oo. So good for him. Mm-mm. Na-realize niya mali ang pambubuli. Mm-mm. Mali ang paninigaw. Mhm. Kaya, syempre tayo, partner, kung na-realize yan to Senator Raffy Tulfo, ine-expect ko. Hindi ko alam kung mga kayubi, ine-expect nyo Oo. Ine-expect ko na hindi siya mambubuli. Of course. Never siya mambubuli. Never siyang maninigaw, partner. Never siyang mamamahiya. Yun yung feeling ko. Na, parang malayo, attorney. siguro because of this issue, Oh. na ayaw niya na mabuli, partner. Baka magkaroon ng transformation. Diba? For a calm. Diba? A calm Senator Raffy Tulfo. In the coming days. Wow. Diba? Baka yun kasi na-realize niya Pero mali. di mo ba yung napansin kanina sa hearing? Medyo parang siya. Mellow? May mga pagkakataon lang, attorney. Nag-mellow siya nung nag-mellow si Secretary Herbosa. Herbosa. Nung nag-yes master tuloy. Nung nag-yes senator. Nung nag-yes na, okay na. Kalmado na. Oo, pansin ko. Okay. So, yan.